Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Agay. Okay, Brother Eugene. Eugene. Good Hello evening po. sa iyo, bro. Magandang gabi po. Anong sekta ka, bro? Sola Gracia po. Sola Gracia, ano yan? Born again? Baptist, ano yan? Sola Gracia lang. Grace alone. Hindi po siya Protestant, hindi din po Pentecostal. Anong hindi Protestant? Kristiyano din. Christian din. Protestant denomination nga. Hindi po. So ano siya? Katoliko siya? Hindi rin po. Kung hindi Katoliko, hindi Protestante. Sige na. Sige. So grace alone, katuroang born again, grace alone. Anong tanong mo, Brother Eugene? Ang tanong ko lang is, bakit po si San Pedro ang unang Santo Papa? Okay. Pakisagot, Brother John Ray, bakit daw si Apostol Pedro ang unang Santo Papa? Okay, so welcome dito kapatid, no? At naway ang mga sagot namin ay mapagpulutan mo ng aral, no? At matuto ka sana, no, sa mga sagot namin. Kasi maayos ka naman nagtanong, sasagutin ka rin namin ng maayos. Bakit siya naging unang Santo Papa? Well, una siguro mong malaman, brother, ano bang ibig sabihin ng Papa, no? Papa or Pope simply means father or ama. Okay? So siya ang naging ama ng mananampalataya sa mga Kristiyano na pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So baka hanapin mo kasi saan sa Bible yung Pope. So Pope is bagong termino yan ng Papa or ama, no? So in biblical biblical context tayo, siya ang ama na pinili ng Panginoong Jesucristo na maging ama ng kanyang simbahan, no? Unang ama ng kanyang simbahan. Okay, so ba't ba siya naging papa or ama? Okay, so malino naman kasi dito sa Matthew 16:18 na pinili siya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so pinaunahan na kita anong ibig sabihin ng papa para hindi mo hanapin sa Bible, ha. Okay, so kung babasahin natin dito sa Matthew 16:18, bro, at sinabi ko naman na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ay hindi masisipaglaban sa kanya. At 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So sa talatang 19, kapatid, malinaw dyan, no, may significant dyan na dyan natin makukuha ang sagot kung bakit siya ang naging una na papa ng sangbahayan ni Israel, no, o ng ating Panginoong Jesucristo. Susi, ano ba ang significant niyan? Bakit naging, ano ba ang malaking ugnayan niyan sa pagiging ama niya sa pananampalataya, no? Dahil tandaan natin, no, isa sa aaralin natin yung historical context, no? Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ay mga Hudiyo. No, so in views of Jewish culture, ano ba ang significant niyan, yung bibigyan ng susi ang isang tao? So babasahin natin sa Isayas. Kasi ito yung kultura nila, no? So tinitingnan natin dito ang kultura ng mga Hudiyo. O ano ba ang significant noon? So tingnan natin sa Isayas para makita natin what is the historical context behind that susi ba, or that key. O sa mga Hudiyo na perspective. So ito ang ating mababasa sa 22-21 ng Isayas hanggang 22. At aking susuotan siya ng iyong balabal
at patitibayin siya ng iyong pamingkis at ang aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem. So napakalinaw dito na ang isang taong pinili, no, ay magiging ama, no, magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. Sa 19, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. So, parallel doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, no, na ang taong mapipili ay mayroon siyang kapangyarihan na magsara at magbukas. Kung babasahin natin to sa ibang salin, ang ating mababasa dito, no, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. So dito natin nakikita na yun pang napibigyan ng susi, no, in Jewish culture, no, in Jewish culture, itong mga nabibigyan ng susi, kung babalikan natin sa 21, ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. So, yan ang historical context bakit si San Pedro ay nagiging ama ng mga mananampalatayang Kristiyano. No, dahil based on biblical passage, yun talaga ang nagiging kung sabaga nagiging tungkulin ng isang taong pinili, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa 17 hanggang 19, si San Pedro ang kinausap ng ating Panginoong Jesucristo na mga laga sa kanyang kawan, kapatid, no? So 21:15, ito ang ating mababasa. Pagkahain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." So 3 beses yan, para hindi na natin mahabaan pa. 3 beses yan binanggit tinanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. 3 beses din yan sinagot ni Pedro. So dyan natin makikita na siya talaga ang naging una sa lahat ng mga apostol na maging ama sa sangbahayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? At isa pa dito sa Mateo 10:20. Mateo ano ba yun? 12:1, no? Makikita natin dito na ang una sa lahat ng mga apostol si Pedro. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Sa 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon ang tinatawag ding Pedro, siya talagang pinakauna, no? Si Simon na tinatawag ding Pedro, so siya ang pinakauna talaga sa 12 kapatid, no? So ang context, no, para madali mong maunawaan bakit siya ang unang naging papa, dahil siya sa 12 siya ang binigyan ng susi at according sa kanilang kultura, yung nabibigyan ng susi nagiging ama ng mananampalataya. Kaya sa Christian era na, no, in same manner, hindi naman kasi nagbabago ang tawag dito, ang kalooban ng Diyos. Wala namang pagbabago yan, ayon ni Santiago. Kaya nung binigyan ng susi si San Pedro, nangangahulugan yun na siya ang pinili na maging ama, no, sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, na yun naman ay malinaw na binanggit ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 at saka 19. Sana naunawaan mo yung sagot natin, kapatid. Okay, brother. In shortcut, Sandali lang. in shortcut, bro, Eugene. Kaya siya Santo Papa kasi siya ay Bishop of Rome. Next question, bro. Pwede. Maaari po bang mag-share? Ha? Patungkol sa artikulo niyan or sa Mag-share ka? Papa po? Mag-share ka ng ano? About sa question na yan. About na sa question ko. Sabihin mo na lang, bro, dahil ikaw Sige, naman sige. tatanungin namin pag nag-share ka. Sige. Sige, sabihin mo na lang.
base sa sa ingay ha. Base kasi dito sa Mateo 16:18 na binasa kanina, binanggit. Pinaniniwalaan ninyo ng sa Katoliko ng unang papa kung kanino itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Di ba ito ang basihan nyo bakit naging Santo Papa si Pedro? Dahil sa posisyong ito may kapamahalaan siya sa ibang mga apostol. Itinuturo ng simbahan ng Katoliko na ilang panahon pagkatapos ng pangyayaring natala sa Aklat ng Gawa, si Apostol Pedro ang naging unang obispo sa Roma at pinaglaon ang obispo sa Roma ay tinanggap ng unang iglesia na may kapamahalaan sa lahat ng iglesia. Itinuturo nila na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro sa mga sumusunod sa kanya na naging obispo sa Roma. Ang katuruang ito na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro, ang kanyang mga kahalili ay tinatawag na pagsasali ng pagka-apostol para may basehan kayo na may susunod sa pwesto ni Pedro. Tinitindigan din ng simbahang Katoliko na si Pedro ang kanyang mga kahaliling apostol ay hindi nagkakamali kung nagtuturo sila ayon sa kanilang posisyon bilang mga papa. Ang tawag sa hindi pagkakamali ito ay ex cathedra. Itinuturo ng simbahang Katoliko na dahil hindi maaaring magkamali ang papa, siya ay hindi nagkakamali gabay ng simbahan sa lahat ng katuruan. Inaangkin ng simbahang Katoliko na kaya nitong tuntunin ang linya ng papa mula kay Pedro at yun para masalin ang kapangyarihan ni Pedro ang kanyang pagiging papa at ginamit ang argumentong ito upang patunayan na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia dahil ayon sa kanilang interpretasyon sa Mateo 16:18 itinayo ni Kristo Nawala, Berjando? Nawala. Nawala siya. Ay, nagtatanong, naglilitan niya na yata. Nag-share siya ng kanyang idea. Dahil nag-share siya ng kanyang idea, siya ang babanatan ng tanong ngayon. Siya nawala. Bakit nawala? Hello? Kaya nga eh. Sayang, dahil siya ang nag-share, tatanungin talaga siya. Siya ang tatanungin. Hindi tayo magtatanong sa kanya, siya ang tatanungin. Nag-share eh. Kasi Eugene, nawala eh. ano nangyari sa'yo dyan? Baka nawala ang nawala. Hina signal. Hina signal siguro. Tayin ko na lang na baka bumalik. Sayang, umabot pa siya infallibility of the Pope. So, Kaya nga. makabalik siya. Ipatuloy natin ang kaniyang pag-share dahil siya ang tatanungin natin. Siya tatanungin natin. So, sana bumalik ka na. Ayun, bumalik na. Okay. As to unmute? Bro? Unmute ka bro, unmute. Lolo, rinig ako. Oh, kumusta signal dyan? Malakas ba o mahina? Malakas naman po na wala lang ako. Sige, continue. Huwag masyadong mahaba ha dahil ikaw ang tatanungin natin ngayon dahil nag-share ka. Sinasalaysay ko lang, nilalahad ko lang muna para masubaybayan natin yung ibig kong sabihin. So, Ngunit habang si Pedro, sige, papatuloy ko Sige, go. Ngunit habang si Pedro ang sentro sa pagkalat ng Ebanghelyo, ang kahulugan sa likod ng Mateo 16:18-19, kung titingnan sa tamang konteksto ang katuruan ng kasulatan, hindi nito kailanman itinuturo na may mataas na kapamahalaan si Pedro sa ibang mga apostol o sa ibang mga iglesia. Tingnan din ang Gawa. So, binigay ko na yung mga verses kung saan nagpapatunay na hindi si Pedro ang Santo Papa. Hindi rin itinuro sa kasulatan na ang obispo ng Roma o sinumang obispo ang kailangang maging tagapamahala ng iglesia. Hindi rin tinala sa kasulatan na nakarating si Pedro sa Roma. Sa halip, may isa lamang banggit sa kasulatan na sumulat si Pedro mula sa Babylonia, isang pangalan ng lugar na minsan ay ginagawang taguri sa Roma. Mula sa nag-iisang talatang ito at makasaysayang paglawak ng impluensya ng obispo ng Roma, nanggaling ang katuruan ng pagiging pangunahin ng obispo ng Roma. Gayunman, ipinakita sa kasulatan na ang autoridad ay hindi lamang kay Pedro kundi para sa lahat ng apostol. Tapos Na mababasa mo ito sa Efeso
Malapit na po. Sige. At ang karapatan ng pagkakalag at pagtatayo na idinikit kay Pedro ay pinaghatian din ng mga lokal na iglesia, hindi lamang ng mga panguna ng iglesia. Gayon din, hindi nakikita saan man sa kasulatan na upang maingatan ang iglesia sa pagkakamali, kailangan ipasa ng mga apostol ang kanilang autoridad sa kanilang mga kahalili. Ang pagsasalin ng pagka-apostol ay pinilit na pinalabas sa mga talata na ginagamit ng mga Romano Katoliko upang suportahan ang doktrinang ito. 2 Timoteo 2, chapter 2, verse 2. Diba ito yung, ano yung sinabi doon sa 2 Timoteo? Yun, sandali, dahil naka-phone lang ako, di ako basta-basta maka-open ng Bible. Tingnan po sa Biblia ng book ng 2 Timothy po. Yung sinabi doon. Anong talata? 2 Timothy 2 Timothy 2 verse 2. 2:2. Apo. So ano pinatutunayan, sinabi ba dito na hindi si Pedro ang unang Santo Papa? Basahin natin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Yan yung basihan nyo kung bakit si Pedro ang Santo Papa, para maisalin. Diba? Hindi yan, bro. Hindi yan, bro. Magtanong ka muna sa amin, bro, kung ano paniniwala namin. Bago ka mag-conclude na yan na paniniwala namin. Yan ang tama mo. Yan ang dapat mong gawin. Before ka mag-conclude, yan sabi mo ngayon na yan ang pinagbabatayan namin. Magtanong ka muna kung yan nga ba talaga pinagbabatayan namin. Dahil kung hindi, mali yung binabasa mo. Isa lang. Meron siya pa. nagpahayag, siya ang tatanungin ngayon. Yes. So, bro, ilang minuto ba ka matatapos dyan? Kasi ikaw naman ang tatanungin ngayon dahil nag-share ka. Sandali. Ang itinuro ng kasulatan, tatapusin ko yung artikulo na sinulat ko. Ang tinuturo ng kasulatan. Ikaw nagsulat niyan? Opo. Ayan. Kaya pala. Sige, go. Ang itinuro ng kasulatan ay maraming maling katuruan ang lilitaw maging mula sa mga leader mismo ng iglesia, at ang kailangan gawin ng mga mananampalataya ay ikumpara ang mga katuruan ng mga leader ng iglesia sa kasulatan na siyang tanging hindi nagkakamali. Hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol, di ba? Maliban sa mga salita ng Diyos ng kanilang isinulat na kabilang sa kanon ng kasulatan sa pagtuturo sa mga leader ng iglesia sa Filipos. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagdating ng mga bulaang guro at sinabihan niya sila na labanan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Ang paniniwala ninyo is ang Santo Papa ay hindi nagkakamali, pero sinabi dito sa Biblia na hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol. Mismo nga si Pedro nagkamali at pinagalitan ni San Pablo. Mali. So, Mali yung sinasabi mo. Mali yan. Yan turo namin. Bakit gano'n ang sabi ng Hindi yan ang turo namin, bro. Bakit yun ang iyong turo sa simbahan? Hindi nagkakamali ang Santo Papa. Ang ibig sabihin sa amin dyan, bro, pag sila ang nagturo, walang mali sa kanilang turo. Yun sa amin. Pero sa personal, halimbawa, nakapagmura, mali yun. Pero hindi yun ang tinutukoy sa amin eh. Ready? May tanong muna ako sa kanya, bro. Wait lang, Brother John Ray. Sige. Bro, ready ka na patanong? Sige po. Ready ka na? O sige, sino mauna? Brother John Ray o Brother Wendell? Ako muna, bro. Sige, ikaw muna. Sige, go. Confirmation ko lang muna sa kanya, bro, kasi parang tinats niya kasi ang infallibility. Yung tanong na niya ganina about sa pagiging Papa ni Pedro, no? So, sige, infallibility. So, may tanong ako sa iyo, bro. Sakaling ang Panginoong Jesucristo ang manalangin sa iyo na hindi ka magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yung panalangin ng Panginoong Jesucristo sa iyo o hindi? Yan. Sagutin mo, bro. Ano nga ulit yun?
Okay, ibalik ko yung tanong ni Brother ako John Ray. ibalik ko yung pagtatanong. Sige. Sakaling ang Panginoong Hesukristo mismo ang manalangin sa iyo na ipapanalangin niya sa kanyang ama na gabayan ka at hindi ka maaring magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yun o hindi? Yan. Mangyayari, Ang panalangin ng Panginoong Hesukristo mangyayari na hindi ka magkamali sa oo, mangyayari. Mangyayari na salamat, Brother John Ray. Okay, so mangyayari, clarify ko lang, mangyayari ang panalangin ng Panginoong Hesukristo sa taong ipapanalangin niya na hindi magkakamali sa pagtuturo, okay? Okay. So ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo kay San Pedro, no? And the Lord said, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Sa 32 sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Mangyayari ba to o hindi? Yan. Kapatid? Mangyayari ba yun, bro? Hello. Choppy bigla. Hindi ko maintindihan yung tanong. Okay. Tinanong na kita kanina. Okay, ulitin ko. Simplified ko. Sige. Tinatch mo kasi ang infallibility of the Pope, meaning to say, hindi magkakamali sa aral, kapatid, hindi sa sa kanilang personal na mga baka hindi mo nawan what is infallibility, so ipapaunawa ko lang sa iyo. It talks about faith and morals. Faith and morals, hindi sa kanilang personal na pagkatao, kapatid, no? Nagkakamali rin sila bilang tao pero hindi sa aral at sa pananampalataya, no? Faith and morals, doon sila hindi nagkakamali. So since inano mo kasi yung infallibility of the Pope, no? Tinatch mo siya. So tinanong kita kaganina, so ulitin ko na lang yung tanong para ma-recap sa isip mo. Kapag ang Panginoong Hesukristo manalangin sa isang tao, Panginoong Hesukristo mismo na hindi siya magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Ang sabi niya, Brother John Ray, mangyayari daw. Magkakamali ka rin. Ang sabi niya kanina, mangyayari. Ganito kasi yun. Ang tao, kahit anong gawin niya, hindi kapatid. Wait. Ang tanong ko, ang bigyan mo ng pansin, huwag yung paliwanag mo, no? Oo, hindi lang, no? Sige. Kung ang Panginoong Hesukristo mismo, ang Panginoong Diyos mismo, manalangin sa iyo, papanalanginan ka niya na hindi ka magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Mangyayari. Kasi, salamat. Kasi mangyari. So, kapag ang Panginoong Hesukristo ang manalangin sa iyo, hindi talaga mangyayari na magkamali siya. Okay? So, babasa tayo ng talata, no? Follow up. So, ito ang kanyang sinabi kay Apostol na pero Pedro. yung basihan wait mo na kapatid, no? Is, mababasa mo na ako, then tingnan natin. Biblia, yung tanong mo is, yung sinabi mo na about sa pagturo, is klaro na nakasaad na sa Biblia lahat ng mga tinuro ng Diyos ay nandito na sa Biblia. Hindi makinig mo na. Hindi tumutungkol to sa pagiging infallibility ni Panginoon ni San Pedro eh. Okay, so ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, no? And the Lord said to Simon. So Simon, wala namang iba, si Pedro yan. Behold, Satan hath desired to have you. So si Satan nagaano rin na makuha niya si Pedro, no? That he may sift you as wheat, no? And then, pero ang sinabi natin Panginoong Hesukristo kay Pedro sa 32, but I have prayed for thee, ipinapanalangin kita that thy faith fail not, na hindi magkakamali ang iyong pananampalataya. Mangyayari yan kay Pedro o hindi? Ano, bro? Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpanalangin sa kanya. Pakisagot, brother, mangyayari ba yun na hindi magkakamali si Pedro o hindi mangyayari yun? Tricky kasi yung tanong mo kasi ang tao, nagkakamali ba? Wait lang muna, Brother Eugene. Wait lang muna, Brother Eugene. No. Ang binasa ni Brother John Ray, sinabi ni Kristo, ipapanalangin kita that your faith, ang pananampalataya mo, fail not, hindi magkakamali. Ang tanong, totoo ba yun? Establish muna natin yung turo ng Biblia. Ayun Establish muna natin. Sige, Brother John Ray, sige, ako na lang maglalagay ng verse. Ako na lang maglalagay ng verse para makita niya pag nagsalita ako, ano? Ito yung ginamit ni Brother John Ray, no? Sa King James Version.
Luke, ano yun na? Luke 22, verse 32. 32. O, 32. Ito yung binasa ni Brother Sige. John Ray. Tinan mo bro ha. But I have prayed for thee. Sabi ni Kristo, pinapanalangin niya si Simon Pedro. That your faith fail not. Nanalangin si Kristo na ang pananampalataya ni Pedro hindi magkakamali. Tanong ni Brother John Ray, mangyayari ba Sige. ang panalangin na hindi magkakamali si Pedro? So, anong context dyan? Anong pangyayari dyan? Bakit sinabi ito ni Sinabi ni yan. Kristo? Sige, brother, wait lang ha. Actually, sabihin? ang role mo ngayon, ikaw yung sumagot kasi ikaw nag-share. Pero bigyan Oo, na lang kita tsaka, ng Bro Jando, ang gusto ko lang ipaano sa kanya kasi na sinagot na niya kaganina na kapag ang Panginoong Kristo ang manalangin sa tao, matutupad. magtutupad mangyayari. Pero, Oo. So ang Nangyayari. ang follow-up ganito. question ngayon sa iyo, Brother Eugene, mangyayari ba ito dahil si Kristo nanalangin na ang pananampalataya ni Pedro ay hindi magkakamali? Mangyayari ba ito o hindi mangyayari? Tsaka ko muna sasagutin yung tanong mo. Teka muna bro. Pag na-explain ko yung na-explain ko sa iyo bakit nasabi to ni Kristo itong passage Sige, sa Bible. sige. Bakit sinabi ni Kristo na nanalangin siya para kay Simon para hindi siya magkamali? Sige, ikaw ang Wait. paliwanag. Titingnan ko sa Bible na. Sige, tingnan mo. Sige, sagutin mo yan ha. Bakit sinabi ni Kristo na nanalangin siya para kay Simon para hindi magkamali Anong si Pedro sa chapter kanyang ngayon? pagtuturo? 8, diba? Lucas 22:32. 22-32. 32. Di ba? Ang context dito is gi-prophesy na ni Lord na si Peter, because din niya, Simon, behold. Di ba 32 yun? 32. Simon, behold. Ang context kasi dito is, before si Pedro, before niya i-deny si Lord 3 times, di ba? 3 times. Ito yung context dito eh. Simon, 31. Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. 32. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, Ang turn tanong, again, sabi ito, bantayan yung word, turn again. Ibig sabihin, nagkamali siya before siya na-turn again. This is a prophecy. Bro, hindi yan ang Prophecy tanong, na ni bro. Lord. Wala pa, hindi pa nangyari dito. Hindi pa bro, nangyari. hindi yan ang tanong ni Na Brother John dininay. Ray. Brother No, Eugene, no. hindi yan ang tanong ni Brother John Ray. Pumipiglas pa eh. Ang tanong ni Brother John Ray sa'yo, No, I'm not- mangyayari ba? kasi hindi akin, ang word na to hindi akin. Mismo, Wait. nanggaling sa Luke na ginamit mo. Wait lang bro. Sa Luke mismo yan. Ang tanong ni Brother John Ray, nanalangin si Kristo para kay Simon Pedro na hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Yun ang tanong. Klaro sa verses, klaro na. Anong klaro? Magkakamali talaga si Peter. Magkakamali na Brother John Ray, so hindi matutupad ang panalangin. Okay, so walang Pero, silbi pala ang panalangin ng Pero ang Panginoong blessing ni Lord, kahit kapatid. ganito ang grace, ganito ang grasya. So, ibig mong Kahit sabihin, nagkamali mali si yung... Peter, Bro, pero matanong mo na pinapatuloy pa rin ako. niya ang blessing kay Lord, kay Peter. So, ibig mong sabihin, mali yung sinabi mo kaganina na kapag ang Panginoon ang mananalangin sa iyo, matutupad talaga. So, mali yung sinabi mo. Hindi din. O di, matutupad yung sinabi niya kay Pedro na hindi magkakamali si Pedro sa kanyang pananampalataya. Sinabi ko, oo, mangyayari. Pero may mangyayari. Base So, dito, Ano ba talaga mangyayari? Hindi mangyayari. Nalilito na ako. sinagot ko na, oo, mangyayari. Klaro. Ayun, But mangyayari. So wala nang reason. Wala nang reason na si Pedro magkakamali pa sa kanyang pananampalataya. Kasi pinanalangin na siya eh. Let me explain. But before na nangyari yung blessing na sinabi ng Panginoon, nagkamali muna si
Pedro, tininan niya mismo ang Hindi, Diyos. Personal sin man yun, bro. Kaya nga, sinabi ko sa iyo kaganina, ang infallibility So, the grace is here- about faith and morals. No. bro, Wag kang Hindi ito about sa bro, infallibility o Brother dito John about Ray. sa Wait lang, Brother John Ray, ha? pagkasanto papa ni Brother Pedro. Eugene. Klaro. Brother Eugene, wait lang. Ang binasa natin kanina, ang pananampalataya niya hindi magkakamali. Yun ang binasa natin kanina. I Idadalangin challenge- ni Kristo si Pedro para hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Ang I challenge tanong, those who listen now, please open your Bible para maklaro ninyo na hindi ako basta-basta nagsasabi ng hindi lang ako Bro, nag-speculate. bro, napakalinaw lang tanong ni Brother John Ray sa'yo. Napakalinaw, ha? Nire-review ko pa para maunawaan mo. Mukha yatang ikaw yata ang dapat magbukas ng isip ngayon. Ang tanong ni Brother John Ray ganito. Sinagot ko na po yung tanong kanina. Oh. Sinagot ko. So, dahil si Kristo ang nanalangin na hindi magkakamali ang pananampalataya ni Pedro, mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Ulit lang tayo. Sagutin Di mo ba na lang. sinabi ko, oo, mangyayari Kung yun. mangyayari ba John Ray? Tapos, before nangyari Bro. yun, nagkamali si Pedro, di ba? Ay hindi, Dininan niya ang Diyos. hindi naman 3 times pa nga. hindi naman aral sa nagkamali si Pedro eh. Hindi naman No. aral eh. Dapat bumalik tayo sa Biblia. So, ibig sabihin, Ano sinabi bro, doon? Bro, ibig sabihin, ipinipilit mo ngayon na yung panalangin ni Panginoon Jesucristo kay Pedro hindi naganap. Naganap na nga eh. O, ba't mo Naganap ipipilit na nagkamali si Pedro kung naganap yun? But this is not about the authority of Peter as No, it's not about the authority. The matter here is the As- infallibility. Bro. Before you siguro no, before you give tawag dito itong sa aral namin no, critic. Aralin mo muna ano ba ang infallibility, ano ba ang authority. Wag mong ipaghalo kasi hindi man yan pagkain sa India na minimekos-mekos. wala naman po akong sige, hinahalo. At iba rin yung kaya personal nga sandali, inilahat ko bro. muna yung una. Bro Eugene, Kaya nga binasa ko muna yung kanina. iba Inilahat rin ko yung muna before personal, ako mag-explain. iba rin yung personal sin, no? Iba yung infallibility. Tanong ko lang kay Bro Eugene kung pastor ba siya, yun lang, isa lang. Pastor ka ba dyan, bro? O ordinaryong ano ka lang po na miyembro? Hindi po. Hindi Hindi ako siya pastor. pastor, ordinary member na siya. So, ordinary member. Go ahead. Brother Eugene, bago tayo magpunta sa next question. Student pa ako. Student pa. Brother Eugene, bago tayo magpunta sa next question, ipinaalala ni Brother Angel Santos sa iyo na sa katuroang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Yan ha. Sa katuroang Katoliko, With your respect, iba ang with your personal respect po, sin. wala pa akong hindi ko po kayo yung ano pa tawag nito? Ano? Hindi ko po kayo dinadaw. Ang akin lang is Hindi bro. itong passes na ito is about lang po sa Yes bro. Yes hindi bro. po about sa authority ni Peter as Pope. Yes bro, pinapaliwanag lang ni Brother Angel na batay sa katuroang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Iba ang personal sin, iba. Halimbawa, Santo Papa ako. Hindi ba? Santo Papa ako. Pag ako nagturo, yung turo ko walang mali doon. Pero Galing kay Kristo yun. walang mali sa ituturo ko. Pero kung ako mismo bumulakbol, nagkamali ako bilang Yun nga. tao, pero hindi ako nagkamali bilang papa. Yun ang katuroan ng Katoliko. Yun nga eh. So Brother Eugene, Yun nga. Brother John Ray, meron ka bang Hindi nga. follow-up question o bigay Wala ko? nga mali wala nga mali sa inyo. Wala. Yun yung Pero- naman ang question ko sa kanya, bro Jando. Si bro Pero- Wendell, baka may question si bro Wendell. Ang tanong, may tanong ako. from the Bible ba to? Yes bro. Bible bro, ay binasa nga natin Yes. 22:32. Binasa na nga Pero- 22:32. Bro Jando, may Pero tanong yung ako. passes. Sige. Sige, Brother Wendell, ikaw naman ang magtanong, Brother Wendell. Okay, unang tanong ko, kapatid, ano ang pagkakaiba sa infallibility at sa indefectibility? Ayun. Sagot, Brother Eugene. Ano ang pagkakaiba ng infallibility What? sa I don't know. indefectibility? Hindi ko po alam.
Kasi Hindi niya alam, Brother Sige, Wendell. sige. Okay. Yan ang mahirap. Palitan ko. Ito ang sunod. Sinabi mo kanina na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko. Nang ipinahayag mo na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, ibig po ba sabihin alam mo ang katotohanan? opo, based po sa Bible na binasa ko dito. Very good. Follow-up question. Nang sinabi mo na hindi si San Pedro ang unang papa at inamin mo ngayon na alam mo ang katotohanan base sa Bible na binasa mo. Tanong, kung hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Simbahang Katoliko. Yes. Yun ang tanong ni Brother Wendell. Kasi kumontra ka na si San Pedro ang unang Santo Papa. Dahil kumontra ka, ibigay mo ang pangalan ng tamang sagot kung sino ang unang Santo Papa na hindi si Pedro. Ganito, kung hindi si Pedro, so ibig sabihin walang Santo Papa. Kung Wala, teka bro, kung wala si bro, Pedro. teka muna ha. Walang lokohan. Huwag mo sabihin walang Santo Papa kasi may Santo Papa tayo ngayon. May Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope Francis. May Santo Papa. Dahil- may Santo Paalala mo sa Papa kanya dyan, because Bro Jando, na mayroong- umabot na sa 266 ang Papa. So, mayroon talaga ng una. Sige bro. May Santo Papa, Bro, pero ang tanong ni Brother Wendell that was ganito. established by human. Bro, ang tanong ni Human, Ito, authority. Brother Eugene, makinig ka muna. Ang tanong ni Brother Wendell napakalinaw. Binibigyan ka ng pagkakataon na ibigay ang sagot na sa tingin mo ay tama. Kasi meron kaming Pope John Paul II, meron kaming Pope Benedict XVI, meron kaming Pope Francis, meron kaming mga Santo Papa. Ang tanong ni Brother Wendell, sino ang unang Santo Papa kung hindi pala si Apostol Pedro? So kung Hindi ko alam. Dahil alam mo ang Hindi ko katotohanan, ibigay mo ang pangalan ng unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Hindi ko alam. Follow up, Bro Jando. Hindi niya alam, Brother Wendell. Hindi, yung tanong mo is Santo Papa. Follow up. Santo Papa. Follow up na tanong. Naalala mo ba yung preliminary question ko kanina na sinabi ko? Sa pagsabi mo na pagtutol mo na si San Pedro ay hindi unang papa, alam mo ba ang katotohanan? Sabi mo, alam mo. Ngayon, follow-up question ko. Dahil tinutulan mo na si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin, merong unang papa na hindi sa San Pedro. Kaya ang tanong ko, Tama. sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Ngayon, sabi mo, hindi mo alam. Alin ang totoo? Yung una mong sagot na alam mo ang katotohanan o ngayong sagot mo, hindi mo alam? Wala naman, sinabi ko, hindi ko alam kasi wala naman talagang Santo Papa dapat. Wait lang ha, Brother Sorry, Eugene. maingay dito. Brother Eugene, hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang papa sa panahon na yan o wala bang papa sa panahon na yan. Ang tanong ni Brother Wendell, sino ang unang Santo Papa? Ibigay mo ang pangalan. May ibibigay ba ako kung sino kung alam ko? Siyempre, kasi kumontra ka eh. Kasi bro, eto ha, kumontra ka sa... Yes, unang-una naman talaga, walang Santo Papa na dapat. Hindi nga tanong, bro Eugene. Hindi tanong ni Paano Brother ko ibibigay? Wendell. Kung wala naman talagang Santo Papa, paano ko ibibigay yung pangalan? Brother Eugene, makinig kang mabuti sa tanong. Yung tanong mo is, sinong unang Santo Papa? Brother Eugene, eto nga, makinig kang mabuti ha. Makinig kang mabuti. Hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang Santo Ikot-ikot mo Papa. lang yung tanong eh. Makinig ka. Makinig ka muna. Oo, nakinig ako. Alam Ito. ko. Ulitin ko ha. I-refresh ko para maunawaan mo yung tanong. Bro Jando. Ganito na lang. Ano yun? Bro Jando, palitan ko na lang ang tanong, Bro Jando. Sige, palitan mo na lang. Okay. Ginamit mo kanina ang Mateo 16:18 na sabi mo na itong talata na ito ang pinagbatayan ng simbahang Katoliko upang patunayan na ang Katoliko ay
iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. At si San Pedro ang unang papa. So, therefore, tinututulan mo na si San Pedro ang unang papa, tinututulan mo na ang Iglesia Katolika ay tatag ng ating Panginoon Kristo. Tanong, kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Kristo, sino ang nagtatag nito? Yan. Yan ang tanong ni Wendell sa akin nung Sabadista pa ako. Sige, Okay. Brother Eugene, pakisagot. Kung hindi si Kristo, ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Kung hindi si Kristo, klaro na kung balikan natin ng history, is ang original Roman Catholic, dalawa eh. Hindi. Original Catholics, dalawa kasi yun. 'Di ba? Alam niyo eh. Roman Catholic, pero marami ang hindi nakakaalam tungkol sa mga Greek Catholics, which is Bro, hindi yan ang tanong, bro. hindi nakilala. No. Wait lang. Balikan ko muna para in-establish ko muna yung sagot ko. Sige, establish mo. Huwag masyadong mahaba kasi hindi yan ang tanong eh. Ang tanong, pangalan ng ibigay mong sagot. Kasi nga yung mga Catholics is original talaga is meron talagang Catholics. Meron talagang Catholics. Sino ang founder nun? Tapos dalawa yun. Yung founder ay hindi ko alam. Basta yung specific founder, pero ang alam ko is sila mismo nanggaling yun ito sa mga apostoles, pero hindi si Pedro ha. Kahit nga si Pedro hindi nakarating doon sa Roma. Brad Jando, follow up lang ako, Brad Jando. Brother Wendell, hindi siya sumagot kung sino ang founder. Sige, follow up lang ako dahil Sige, follow- sinundan ko yung sagot niya. No, nag-overtime na tayo, so ito lang konting follow up ko. Meron pa, Kasi Robert Palma, tatanong ba to? Sabi mo kapatid, Wala akong sabi mo kapatid, batay sa history. Dalawa, no? Dalawa ang Roman Catholic at yung Eastern binanggit mo. Pero di mo tinukoy sinong founder. So, nang binanggit mo batay sa history, tanong ko, binanggit mo ang history. Sa Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, sa World History by Gregorio Zaide, page 123, alam mo ba sa kasaysayan sino ang founder ng Simbahang Katoliko? Ito this is based lang ito sa ito yung sasagot ko is ito dapat ang nararapat. Dahil kung hindi mo talaga alam, dahil nakikinig ngayon ang Panginoon sa atin, sasabihin ko, hindi ko alam. Sige, hindi niya alam, Brother Wendell. Maglabas ba ako ng ebidensya o hindi? Alam Brother Wendell, Hindi ko- maglabas ako hindi- ng ebidensya o hindi? Sige, ilatag mo muna. Yun na lang ang wakas kong tanong. Sige, ito yung ebidensya. Ayan, Grolier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. History ito ha. Sabi, Catholic Church, from Greek Catholicos, Universal, General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Yan. Brother Wendell, binasa ko na ang ebidensya. Anong tanong mo? Yan lang, Brad. Overtime na tayo. Pabalikin na lang natin Sige. siya sa susunod. Sige po. Brother Kasi Eugene. labas na po kasi tayo sa Bible. Brother Eugene, based sa ikaw ang unang bumanggit ng history. Siya ang unang gumamit. Ikaw ang unang bumanggit Ginamit ng ko ang history as reference. Ayan, history as reference. Ito sa history as Pero reference. hindi ako umalis sa Bible. Ginamit mo ang history as reference. So gagamitin natin ang history as reference. Based dito sa history, sino ang founder ng Catholic Church? Sige na po. Brother Eugene. Pakisagot, Brother Eugene, kasi ikaw ang unang bumanggit ng history eh.
as reference. So ito na. Sinabi ko na. History as reference. Sino ang founder ng Catholic Church based sa history of reference? The Bishop of Rome. Ano, Bishop? Ulitin ko basa ha? Catholic Church, term generally applied No. to the Divine Society founded by No. Jesus Christ. Founded by Jesus Hindi si Christ. Christ. Oh, so Hindi si ano? Christ. Hindi nga nakapunta si Lord sa Roma eh. Sinabi ba Di ba, sa Roma? Dapat Wala dapat namang ba- sinabi diyan sa di ba Roma. No. Oh, sige. Diba, dapat ang Sige, sabi mo sa Roma. maging Sige, Santo ito tayo. Papa is Bro, John Doe. taga-Roma Ito dapat. tayo, Roma. Hindi daw, Sige, sige, hindi daw ito. nakapunta sa Roma si ano. Kung may Eto. mababasa kung nakapunta siya. Ito. So aaminin mo, mali ka. Ito, brother, brother Eugene, ha? Ito nakalagay Hindi, Sa dito. ikot- Bible, ikot na bro, lang, sa Bible. Tanong. Sa Oh, Bible, bro, sabi niya hindi nakarating sa Roma si Apostol Pedro. hindi, si Pag ano may daw, si naibigay ako Kristo sa'yo. daw, si Kristo. Si Kristo daw, Tingnan mo, brother tingnan po. Angel. Ito, bro. Isa pang history as reference pa rin. Sabi ay ganito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So sa Jerusalem nagsimula, hindi sa Roma. Tuloy ko lang ang basa. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Tanong kapatid, sino ang founder ng Catholic Church batay dito sa history na reference? Ang pinag-uusapan naman natin dito is hindi kung sino ang founder, di ba? Hindi, ang tanong ba Wendell kasi, sino ang founder? Kasi sabi mo, hindi si Jesus Christ. So, ayon sa history, sabi mo ha, ayon Sige sa na. history, Sige na. hindi si Jesus Christ ang founder. So, nilalabas ngayon dito. So, sino ang founder, bro? Batay sa Pasensya na Jesus sana. Christ. Wala na akong masasagot dyan. Oh, wala na, ipit na. Okay, bigay ko muna kay Brother Romel Hindi po. Palma. Hindi po ako naipit. Brother Romel Palma, meron kang gustong itanong sa kanya? Pwede po ba? Pwede pang magtanong, bro? Sige, pagbigyan kita para hindi naman unfair sa side mo. Overtime na tayo eh. Okay na ba, brother Eugene, magtanong? Sige. Sige po. Sige, tapos sa Brother Wendell, ikaw na lang yung last kasi ano na tayo. Tinatanggap ko po. Sige po. Tatlong katanungan lang kasi hindi ko pa ito na-notice. Tungkol ito. Unang katanungan patungkol po kay San Pedro, tungkol doon kanina sa infallibility dahil hindi natapos yung isong yon. Ang sabi mo kasi, merong kasalanang nagawa si San Pedro, pero pinapaliwanag yung infallibility ay patungkol sa kasalanan sa pananampalataya o pagkakamali sa pananampalataya. Ang question ko po, nagkamali ba si San Pedro sa pananampalataya after the resurrection of Jesus? Yan, pakisagot Brother Yes po. Yes po. Nagkamali. Nagkamali siya sa pananampalataya, Brother Romel. Hindi ko Yan ang matukoy sagot yung niya. hindi ko matukoy yung exact passage, pero si Pedro ang si Pablo yung nagalit. Mga nasa Acts ata yun. If I'm not mistaken, nasa Acts yun. Pinagalitan ni sa sulat mismo ni kung hindi ako mali, nasa sulat ni Wait Pablo lang. or Wait nasa lang, Acts. Brother Eugene. Pinagalitan niya. Wait lang, Brother Eugene. Ang Brother laman Romel. doon is pinagalitan niya si Pedro because nagtago siya, umalis siya dahil dumating ang mga Gentiles na mga Christians. Hindi, Brother dahil Eugene. Natakot siya na mapahiya. Brother Eugene, hindi yan ang tanong ni Brother Romel. Ang tanong ni Brother Romel, No. pagkatapos ng resurrection, nagkamali ba Yun eh. sa pananampalataya si Apostol Pedro? Nagkamali ba sa pananampalataya si Apostol Pedro? Yun ang tanong niya. Nagkamali o hindi? Yun yung nagkamali sa faith, di ba? Brother Eugene, Brother Romel. May connected pa rin yun sa faith ng yung ginawa ni Brother Romel, nagkamali daw sa Pedro eh. Bro pananampalataya. Jando, klaruhin lang natin, Bro Jando. Ibig mong sabihin, Brother Eugene, yung si San Pedro may pananampalataya doon sa mga Hudiyo na sinasabi mo?
Yung belief kasi ng Jew. Baka di mo Diba? naunawaan bro yung tanong ni Bro Romel. Sige, No, Patuloy Bro Romel. ito na lang. Brother Romel, ang sagot niya, nagkamali sa pananampalataya sa Apostol Pedro. Yan ang sagot ni Eugene. With due respect po, mari pong si ano lang siya, si Bro Wendy lang Tapos na si Brother Salita. Wendell, si Brother Romel naman. Tapos si Brother para Wendell. clear. Brother Romel, go ahead. Okay, sige. Pahayaan ko yung tanong na yan dahil sasagutin ko lang sa isang rebuttal video. Ito na lang. Number 2, question. Gumamit ka kanina ng history. Tanong ko sa'yo, ano ba yung mas pinapaniwalaan? Nawala, Brother Romel, nawala. Ano yung kanya mas pinaniniwalaan? Ano yun? History o Bible? Oh, sa'yo, Brother Eugene. Ano daw ang mas pinaniniwalaan mo? History o Bible? Hindi ba obvious? Bible. Kasi Bible daw. yun naman talaga ang basehan natin sa paniniwala natin, di ba? Bible. Okay, thank you. So, last question para hindi tayo magtagal. Sabi mo kanina, no, nanggaling sa Apostoles ang Katoliko. Confirm ko lang, tama ba yung sinabi mo? Ano po? Sinabi ni Brother Romel na sinabi mo raw kanina na nanggaling ang Katoliko sa mga Apostoles. Kina-confirm niya kung totoo ba yung sinabi mo kanina o hindi. Sorry, sa sagot ko kanina is namali ako dun sa statement ko. May mali ako dun. Nagkamali ka doon. Sige, clarify ko. Dahil mali pala yung statement niya, saan nanggaling ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Ayun. Saan daw galing ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Maybe sa mga kuan. The word is maybe. So maybe sa mga Christians na na-convert or yung mga Christians na na-convert to believe in Christ. Doon siguro nanggaling yun. Pero kung sabihin natin specific, wala akong may sagot dyan. Okay, salamat. So naniniwala ka kapatid sa John chapter 8 verse 32 that truth will set you free? Opo. Kapatid? Opo. Okay, thank you. So, sa sinabi mo maybe, sabihin pala sinagot mo ako sa hindi katotohanan? Hindi ko sabing hindi katotohanan. So, Kasi ang tanong mo, ang tanong mo, kung obserbahan natin yung tanong mo. Kung hindi Yung tanong mo katotohanan, is kung sino ang kung saan nanggaling, di ba? totoo yung sagot mo sa akin. Possibly sa mga Christian na convert. Okay. Saan ko mababasa yung possibly sa mga Christian na convert ng Catholic? Hindi ko alam. Kaya nga sinabi ko possibly. Hindi ko alam. O kaya nga, sabi mo kasi totoo yung sinasabi mo. Saan ko ngayon mababasa para malaman kung totoo yan? No. Ganito yun. Wala na akong dyan, hindi na ako Saan ko mababasa para malaman hindi na kasi yan sa Bible eh. Wala na siya sa Bible. Hindi ko na siya masagot. Kasi about yan sa So saan mo kinukuha yung sagot mo bro kung wala pala sa Bible yan? Kung hindi mo masagot, wag ka nang dumugtong kasi wala ka namang sagot. Bro, saan mo kinukuha yung sagot mo kung wala pala sa Bible yung mga sinasagot mo? Wala akong sinabing yung sinasagot ko, yung sinishare ko sa inyo is hindi sa Bible. Oh, yun nga. Yung tanong, mga Saan mo tanong kinukuha yung sagot mo? No. Yung tanong, wag niyo ipasa sa akin na ako ang walang hindi galing sa Bible. Yung mga tanong is hindi naman galing sa mga Bible, sa Bible eh. Bro, ang tanong bro. Klaro eh. Ang tanong bro, saan mo kinukuha yung mga sagot mo? Kasi kanina sinabi mo, hindi si Apostol Pedro ang unang papa. Saan mo kinukuha yung sagot mo? Ulit-ulit lang ba? Kaya nga kinaklaro eh. Saan mo kinukuha yung mga sinagot mo kanina? Basta, wala akong intensyon na galitin. Klarong-klaro yung sinabi ko na galing sa Bible yung sinasagot ko. Pero yung tanong ninyo is hindi galing sa Bible. Wait lang bro. Kanina, History nga. I-recall ko lang to ha. Ikaw ang kanina, pinahinayaan kita na mag-share. At based sa share na ginawa mo, may binanggit ka
wala sa Bible. Yung sinabi mo na hindi Sorry. si Apostol Pedro ang Out na po papa ako. sa Pasensya na Katoliko. Dahil Oh, yung na po. sinabi mo bro na hindi si Pedro ang unang papa sa Katoliko. nagkakamasama na tayo dito, hindi na to pagsishare ng mga salita ng Diyos. Ano ba Sorry. naman to? Bro, tinatanong kita kasi yan ang shinare mo kanina. Hinayaan kita mag-share kanina, sagutin mo ang tanong saan mo kinukuha yung sinulat mo na shinare mo kanina na hindi si Pedro ang unang papa. Sa Bible mo kinuha yon o saan mo kinuha yon? Bible po, kasi sige, binigay ko sa nga yung Bible. mga verses doon, di ba? Sige, sa Bible mo kinuha yon. Tanong, Tuma- saang talata sa Biblia mo nabasa na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Klarong-klaro yan sa sa verse doon, di ba? Saan Na, talata, ang bro? topic doon, ang context doon is about sa authority, hindi authority Hindi yan ang tanong. na, Hindi ako natatanong sa authority. Ang tanong ko, yun nga saan mo nabasa sa Bible na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Saan mo nabasa sa Bible yon? Wala naman talaga sa Bible. Teka ha, ikaw talaga. Kanina nag-share ka. Yung tanong mo saan mo mababasa na si San Pedro ang Santo Papa? Hindi, Di ba hindi. ayun yung tanong mo? I-recall ko ha, pakinggan mabuti ang tanong ko, i-recall ko. Napakaliw No. naman ng linya ko eh. Hindi, klaro Kanina, hinayaan kita mag-share. Nang mag-share ka kanina, sinabi mo, sa share mo, hindi si Apostol Pedro ang papa ng Iglesia Katolika. Tinanong kita, saan mo kinuha yon na hindi siya papa sa Iglesia Katolika? Ang sabi mo naman, sa Bible mo kinuha. So ang follow-up question, saan sa Biblia mo nabasa na hindi si Pedro ang papa sa Iglesia Katolika dahil sabi mo sa Bible mo kinuha? Sige, saang talata yun bro na hindi si Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Pasensya na, hindi ko na po yung sasagutin yung tanong mo kasi hindi na po healthy yung hindi na po kasi healthy yung natin Ano yun. hindi temas? Shinare mo yan kanina. Kaya ka tinatanong kasi shinare mo yan. Let us examine ourselves para walang masamaan. Dapat din. sana Walang bro, samaan ng loob dito. before ka nag-share, siniguro mo sana na lahat ng isi-share mo nasa Bible. Okay ba yun? Nasa Bible. Wala sa Bible na hindi si Pedro ang unang papa eh. Kaya ka nga hinahanapan ng referensya kasi wala sa Bible yon. Pero ginigit mo ngayon, sa Bible mo kinuha. Hanapin kita talata, wala kang maipakita. So at least, napatunayan na yung mga Yung pinagsasabi tanong mo mo kanina, gawa-gawa Klaro mo ng lang mga yun. tanong mo eh. Ha? Paano ko sagutin eh? Yung mga tanong mo is klarong-klaro na parang masama na yung loob niyo sa Anong akin. masama? Bro, ikaw ang nag-share nun. Turas, tanungin kita doon. Ikaw ang nag-share nun. Alangang pabayaan ko yun. Out of... Sige. Oh, pero wala kang nasagot sa mga tanong. Yung tanong ni Brother John Ray, Brother Wendell, saka ni Brother Romel, wala kang nasagot na matino na galing sa share mo. So yung share mo kanina, Just establish your word. before- mahina lang yun bro. Yung share mo kanina kasi, No, hindi. tinatanong ka doon eh. Establish mo yung word mo. Yung gusto mo ginawa lang mo kanina bro, i-justify. haka yun bro. Yung... Naghaka ka kanina. Ang dami mong binanggit, Santo Papa. Saan mo kinuha yon? Sa Biblia? O sa Santo referensya? Papa. Dahil yun naman talaga paniniwala niyo ba? Hindi yung paniniwala namin bro. Kayo na ba ako sabi, hindi yan ang turo namin eh. Sige na. At least next time, balik ka uli. Magkasubukan ulit tayo ha. Sige. Sana hindi ka magtanda dito. Balik ka susunod ha. Pwede bukas ng gabi, balik ka. Okay sa'yo yun? Okay. Okay po. Okay, thank you. Bigyan ko na lang ng link yung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng link para makabalik ka bukas. Okay, thank you Sige sa'yo, po. Brother Eugene. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo.
dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.